leash ulit. So kung mapapansin nyo, yung ginawa niya kanina is invalid yun. Negative yung ganong behavior. So yun yung magiging problem nyo kapag nilalakad nyo yung aso nyo, madadrag niya kayo kasi masyado siyang reactive. Pwede niyang awayin yun, kagatin niya kung hindi kayo sanay humawak ng aso na malakas manghila, lalo na yung katawan nyo. So delicates yung ganun. So, ang kailangan ko lang talagang gawin sa aso nyo, ma-desensitize siya na huwag siyang masyadong maging maligalig kapag nandito na sa labas. Also, i-check nyo rin yung surroundings nyo dahil nasa public place. Makita nyo, ayun, ang daming tao. So, para sa safety din nila, baka niya aso nyo, maigi. Hindi, tuturuan ko talaga siya sa muzzle para mas ma-enjoy nyo. Kung gusto nyo siyang ilabas ng mas safe. So, ayun, may aso doon. Ayan, lakad. Noah, so wala pa naman siyang nakukuha na ano sa akin. Mga plastic. Ayan, kahit yung gumagalo na, hindi niya yun makukuha sa akin. Nakikita nyo na, nope. Lang kami. Naglalakad lang kami ng ganyan. Hindi naman siya nauuna. So, yun din yung kahinaan ni Gemma. Kala mo, Gemma, makakaisa ka pa. So, ayan, makikita nyo, imbis na ako yung i-check ni Gemma, chine-check ni Gemma yung environment. Kaya, ang ginagawa ko, chine-check ko yung aso nyo. Kasi, iba yung pinapansin niya. Yung surroundings pa rin, yung trigger, yung stressor niya ng mga object, at mga hayop. While ako, chine-check ko yung paligid para sa safety ni Gemma at ng paligid. Kasi maraming tao dito. So yung space nagmumukhang masigit kasi maraming nakapark. Ito yung plastic ng candy. Gemma. So babalikan lang namin itong mga naglalaro dito. Tatambay kami dito. Gemma. Apo. Gemma! Ay, Gemma. Ah? Gemma. Manggat siya, no? Hindi naman po siya ano sa tao. Sa mga... Sir, gilid ka po. Sa ano lang, ang problema niya kasi, kaya ko siya nilalabas, meron siyang bad behavior na hinahabol niya yung mga bagay-bagay, may makita man siya na mga plastic ng candy. Oo, tatakbo. Yung Kinukuha niya, kinakain niya. Kasi sa So, Amerika, putay, yun talaga yung mga pumapatay. Kita mo yung sa kama, yung magkasama. Pinatay niya yun eh. Pinatay na ng buhay na yun. Jogging, ganun din. so umatras si Gemma kasi Pero ito talaga, crowded. wag talaga to. House guard talaga yan. Opo, yun naman po. Sa bahay talaga yan. Kaya lang talaga, sa dami na napanood kong case niyan, Baka dog guard. Takot ka na. nakakatakot talaga yan. Tsaka yan, pagka nangagat yan, naglalak talaga yan. Hindi ka talaga bibitawan yan. Testing. Wag. Nakatakot. Yan o ito. Ikaw. Huwag ka manulog. Ito, tinek ko. May truck. Ano kaya niya? Rottweiler. So mapapansin nyo si Gemma, nag-move backward siya kasi nakakaroon ng crowd. May mga tao na tinitignan siya. Tsaka ayaw niya pinapanood niya pati nakulat. Hindi naman, kasi first time niya lang mailabas ulit eh. Yaman na ba? Ganyan na. Ha? Hindi. Hindi, huwag yung ano yun. Huwag yung lalulukohin yung aso. Kunyari may makita kayong naglalakad na ganito rin. Huwag yung pansinin, huwag yung tawag-tawagin. Lalo na huwag yung lalapitan. Huwag nyo rin tangkaing hawakan. Kasi hindi nyo kilala yung aso, baka mamaya yung aso nangangagat pala. Kasalanan nyo yun. Hindi na kayo makapag-basketball. Ano yung pinangalan? Halimbawa, kinagat yung daliri nyo, kulang na ng isa. Hindi na kayo makakapag 3 point ng maayos. Mag-alaga ka. Pag-dribble. Nakagano ko. Dalawa na ang daliri mo, no? Mahirapan ka na sumalo ng, ng bola. Kaagatingan niyo pag ginano ka namin.
Maaari, kaya kung sakaling makita kayo ng ibang naglalakad ng aso na ganito rin yung itsura, huwag nyo silang masyadong nilalapitan o huwag yung kinukulit yung aso. Kaya kitty naman na kaya inabot ng tatakbo. Ano pangalan niya na? Gemma. Babae. Kaya pag ginawakan niya ngayon yun ang Agad, syempre, di niya kayo kilala eh. Basta kung makakita kayo ng asong ganito, huwag kayong tatakbo. Huwag nyo ngayaan na kukulitin yung aso, di nyo naman kilala. Yung mga ganong bagay. Ano pag niya ipagtingin-tingin ng kanya? Hindi, okay lang naman tignan mo siya eh. Pero wag mo lang siyang lolokohin, mga ganon. Kasi yung aso, nakakadama din sila ng stress. Nakakatanda rin ng pagtandaan yun. Halimbawa, ganito yun. Gemma, halimbawa, niloko nyo yung mga kalaro nyo. Kasi, tinititigan nyo, hindi marunong mag-basketball. Pwede magalit sa inyo yun kasi niloloko nyo eh. Sa aso, ganun din. Ako mo dyan. Ay, ang laki niya. Kaya makakita na aso, huwag kayong tatakbo, mga ganun. Aray na ako, taki na. Parang mo lang buntot yan. Hindi, may mga aso talaga na na pag pinanganak, wala silang tail. Oo. May mga aso naman na may buntot sila pag pinanganak, ang ginagawa, pinuputol. Ba't may buntot ka ba? May buntot siya sa harap. Walang buto yung buntot. So, ayun na si Gemma. So, maganda naman yung panahon. So, ayan, nag-iikot na naman siya. So, ang ayaw ko kasi yung nag-twist yung tali. Akin to. Ay, meron ka po eh. Dito na. Tingnan mo. Yan. So magandang rin to, magandang pagkakataon para ma-expose yung aso nyo sa mga tao, lalo na kung may kumakausap sa akin. Hindi ko naman yun iniisip na nakaka-istorbo kasi para rin sa aso nyo yun. Dito ka, Gemma, para yung aso nyo ma-expose na hindi porket may lumalapit, magre-react siya na maging defensive, maging protective, matakot. So, kaya ko yung ginagawang pagtambay dito kasi yung bola gumagalaw. Yan, so kung mapapansin nyo, hindi naman masakit yung kamay ko. Na ipapay. Sabi mo tingin na makuha yung laruan. Ilang buwan ang training kayo? Sa akin po, 2 months more or less, depende sa behavior ng aso. Minsan, mabilis lang yung training kapag yung aso nakaka-pick up. Minsan, matagal. Di ba pinatawag kayo? Like, katulad nga, Carrot Weiler. Siyempre hindi naman kayo kilala. Paano nyo munang mahawakan yung Binabasa namin. Sinasabi namin sa may-ari kung kaya ba namin ilabas. Pag hindi kaya, matagal. Minsan, abutin ka ng isang araw. gano'n? Minsan, hindi mo talaga pwedeng ilabas kasi delikado yung aso. Gagawin mo, papakainin mo yung aso. Ikaw yung mag-aasikaso sa kanya para natatandaan ka ng aso. Buwan ko laruin si Gemma.